Ako si Mark, 32 taong gulang na ngayon. Nangyari ito noong 2018, August. Fresh grad pa lang ako noon sa engineering. Tapos may group outing kami ng barkada mula sa Maynila. 3 kami. Ako, si Carlo at si Ben. Plano namin mag-hiking sa Mount Pulag. Tapos bababa sa Baguio para mag-chill. Kaso biglang umulan ng malakas noong araw na yon. Kaya naghanap kami ng murang matutuluyan. May nagsabi sa amin sa Facebook group na pwede raw mag-overnight sa lumang Diplomat Hotel sa Dominican Hell. Sabi nila abandon na pero open pa rin sa mga turista at mura lang ang entrance. Para sa thrill, sabi ni Carlo. Ako, medyo skeptical ako sa mga multong-multong yan. Pero sumama na rin ako. Bata pa kami noon, pero adventurous na. Pagdating namin sa Baguio around 6 p.m., diretso na kami sa Dominican Hill. Ang lamig ng hangin, parang normal na Baguio o weather. Pero habang umakyat kami sa paanan ng hotel, parang may bigat sa dibdib ko. Yung building, grabe. Parang lumang kastilyo na Spanish style. May malalaking bato at arc. Pero halos lahat ng bintana ay basag na. May graffiti. At yung pader, puro kupas na pula at gray. May cruise ship corridors daw. Sabi ng mga lokal, parang design daw para protektahan. Pero feeling ko, mas lalong nakakatakot ito. Bumili kami ng ticket sa caretaker. Sabi niya, huwag lang masyadong gabi ha. At huwag kayong maghihiwalay. Tumawa lang kami noon at pumasok na kami agad. Una, normal lang. Nagpicture-picture kami sa harap sa lobby na may lumang chandelier na putol-putol na. Tapos umakyat kami sa second floor. Yung mga kwarto, walang laman. Puro sira ang pinto. May mga kwarto pa na may dating bed frame na kinakalawang na. Habang naglalakad kami, napansin ko na tahimik na tahimik. Walang ibang turista noon. Siguro dahil ulan at late na. Yung hangin lang ang naririnig at yung yapak namin sa simento. Around 9 p.m. nagsimula na. Nasa 3rd floor kami sa dulo ng koridor na may malaking bintana overlooking ang city lights. Biglang may amoy na parang lumang pabango. Yung tipong matamis na bulok. Sabi ni Ben, parang may nag-spray ng air prisoner ah. Pero sino? Wala naman ibang tao. Tapos may narinig kaming mahinang tawa, parang bata. Akala namin hangin lang. Nagpatuloy kami. Bumaba kami sa basement area, yung dating kitchen o storage daw. Madilim na talaga. Gamit lang namin yung flashlight ng phone. Doon, biglang nawala ng signal lahat ng phone namin. Sabay-sabay, baka lubat, sabi ko. Pero 80% pa yung sa akin. Habang nasa basement kami, ramdam ko na may nakatingin sa likod ko. Parang yung feeling na may tao sa likod mo, pero paglingon mo, wala. Tinapik ko si Carlo. Bro, tara na. Ang creepy dito. Sabi niya, chill lang. May kwento pa raw dito tungkol sa White Lady. Umakyat ulit kami. Nasa grand staircase na yon, yung malaking hagdan sa gitna. Ako yung nasa unahan. Pag-akyat ko sa may landing, biglang tumigil ako. May nakita akong puti sa dulo ng koridor. Parang damit na mahaba. Nakatayo lang. Akala ko damit na naiwan
o kortina. Pero gumalaw siya. Dahan-dahan. Parang lumulutang sa ere. Guys, may tao. Bulong ko. Tinapat ni Carlo yung flashlight. Wala na. Pero narinig namin yung yapak. Malambot na yapak. Parang may sapatos na tila papalapit sa amin. Tumakbo kami pababa. Habang tumatakbo, may humila sa backpack ko. Parang kamay na malamig. Sumigaw ako. May humila sa akin. Si Ben nanginginig na. Tara na, labas na tayo. Pero hindi pa tapos. Pagbalik namin sa lobby area, biglang bumukas yung isang pinto sa taas ng kosa. Tapos may sigaw. Mahina pero malinaw. Parang babae na umiiyak at sumisigaw ng sabay. Tulong! Tulong! Paulit-ulit ito. Nagtakbuhan na kami palabas. Habang nasa labas na kami sa may gate area, nilingon ko ulit sa building. Doon ko siya nakita ng malinaw. Sa may taas ng hagdan, nakatayo siya. Isang babae na nakaputi. Mahaba ang buhok na itim na itim. Mukha niya maputla na parang wala ng dugo. Hindi siya gumalaw pero nakatitig siya sa amin. Yung mata niya, grabe. Parang walang buhay. Pero puno ng sakit. Parang gustong sabihin na, bakit niyo ako iniwan? 3 minuto kaming nakatayo noon. Hindi makagalaw sa takot. Tapos biglang nawala siya. Parang usok na nawawala sa hangin. Pagbalik namin sa hostel namin sa Session Road, hindi kami makatulog. Nag-research kami. Maraming kwento tungkol sa White Lady sa Diplomat Hotel. Sabi nila, isa siyang madre o isang bride na namatay noong World War II nang ginamit ng Japanese ang lugar bilang kampo. May mga execution daw sa likod at maraming namatay sa loob. Yung iba naman, sinasabi na siya yung asawa ng may-ari na nagpakamatay noon. Hanggang ngayon, kapag bumabalik ako sa Baguio, hindi na ako lumalapit sa Dominican Hill kapag gabi na. May mga gabing nananaginip pa rin ako tungkol sa kanya. Nakatayo lang siya sa dulo ng koridor, nakatitig at iniabot yung kamay niya na parang gustong hawakan niya ako. Kung pupunta ka roon, mag-ingat ka. Huwag kang mag-isa. At kapag may naaamoy kang matamis na pabango sa hangin, tumakbo ka na agad. Noong taong 2012, bago pa man tuluyang gawing pasyalan o sikat na spot para sa mga ghost hunter ang abandonadong Clark Air Base Hospital sa Pampanga. Isa si Jim sa mga iilang security guard na naatasang magbantay sa compound. Para sa isang pamilyadong tao na nangangailangan ng panustos, hindi iniinda ni James ang mga kwento-kwento. Alam niya ang kasaysayan ng lugar na naging takbuhan ito ng mga sugatan at nag-aagaw buhay na sundalong Amerikano noong panahon ng Vietnam War at World War II. Pero para kay James, mas nakakatakot ang magutom na pamilya kaysa sa multo. Hanggang sa sumapit ang isang gabi noong Nobyembre, ang unang pag-ikot, 2:00 ng madaling araw. Malamig ang simoy ng hangin at tanging ang flashlight lang ni James ang nagbibigay ng liwanag sa madidilim at mayayabong na puno ng akasya sa paligid. Habang naglalakad sa mahabang koridor ng lumang emergency room, nakarinig siya ng mahinang kalabog mula sa dulo ng pasilyo. "Security po." "Sino yan?" sigaw ni James. Walang sumagot, pero amoy ng luma
at kalawang na bakal ang biglang humalimuyak. Nang itapat niya ang flashlight sa dulo, nakita niya ang isang pinto ng isolation room na dahan-dahang bumubukas at sumasara na tila ba may pumasok. Inisip na lang ni James na baka hangin o pusa lang yon. Pero habang pabalik siya sa guardhouse, nakaramdam siya ng matinding bigat sa kanyang balikat. At tila ba may nakadagan na hindi niya nakikita. Ang pagpapakita, 3:00 ng madaling araw. Ang tinatawag ng marami na the witching hour. Nakaupo si James sa guardhouse habang umiinom ng mainit na kape para labanan ang antok. Biglang gumaralgal ang kanyang two-way radio. James, tulong. Code red. James. Boses ng isang lalaki galing sa static ng radyo. Pero ang pinagtaka ni James, Amerikano ang punto nito at malalim ang boses. Hindi tulad ng kasamahan niyang si Mang Tomas na nasa kabilang outpost. Kinabahan si James. Kinuha niya ang kanyang batuta at flashlight para mag-inspect. Habang papalapit siya sa main lobby ng ospital, nakita niya ang isang anino sa gitna ng buwan na tumatagos sa sirang bubong. Hindi lang ito bastang anino. Isang lalaki na naka-uniforme ng lumang sundalo. Marumi, may mansa ng dugo sa dibdib at walang suot na sapatos. Nakatayo ito sa tapat ng dating reception desk. Tila may hinahanap. Lakas loob na sumigaw si James. "Hey, bawal dito yan. Umalis ka dyan." Dahan-dahang lumingon ang sundalo. Doon naramdaman ni James ang totoong kilabot. Walang mukha ang sundalo. Ang nakikita lang ay parang usok na itim, kung saan dapat nandoon ang mga mata at bibig nito. Itinaas ng sundalo ang kanyang kanang kamay at sumaludo kay James. Kasabay nito, umalingaw-ngaw sa buong abandonadong gusali ang tunog ng mga sirena ng ambulansya, mga iyak ng mga nasasaktang tao at tunog ng mga helicopter na tila ba bumabalik ang ospital sa gitna ng gyera noong dekada 70. Sa takot ni James, napaupo siya sa sahig at napapikit habang nagdarasal ng mariin. Pagdilat niya, biglang tumahimik ang paligid. Wala na ang sundalo. Wala na ang ingay ng gyera. Pero sa sahig, kung saan nakatayo ang multo, may nakaiwang isang lumang piraso ng metal, isang kinakalawang na dugtag o identification tag ng sundalo. Nang pulutin ito ni James gamit ang nanginginig na kamay, nabasa niya ang pangalang nakaukit, Sergeant Miller T. Kinabukasan, agad na naghain ng resignation si James. Sinabi niya sa kanyang agency na hindi na niya kayang bumalik doon. Bago siya tuluyang umalis ng Clark, nag-iwan siya ng isang maayos na saludo sa tapat ng lumang ospital. Isang pagkikilala sa multo ng sundalo na hanggang ngayon ay tila hindi pa rin alam na tapos na ang giyera at maaari na siyang magpahinga.